Hello mga kahabi, yan. Welcome back sa aking channel. Kumusta kayo? So mga kahabi, kumusta ang balita sa inyo? Comment below mga kahabi kung anong balita sa inyo. Kamusta kayo? I really want to know if you guys are doing okay, no? Sa nagdaang mga calamity, umulan, bumagyo, tagal kong di nag-vlog, no? So medyo different setting mga kahabi. Dito tayo sa aking munting tahanan. So, kamusta? So, mga kahabi, kamusta? Nag-iibon pa ba kayo? No? Kamusta na? Gano'n nakaseryoso yung pag-iibon ninyo? No? Share niyo yan. At, kamusta naman ang journey sa pag-iibon, mga kahabi? Alam niyo mga kahabi, yung nung nag-start ako mag-ibon, which is yung sa mga lovebirds, nag-start ako very random. Kasama ko lang yung girlfriend ko at that time, na which is asawa ko na ngayon. Nagmamotor lang kami, we're from somewhere, coming home. Nag-stroll lang kami or whatever. Tapos nadaan kami dun sa isang pet shop. Tapos yung nadaanan kong, hindi siya pet shop more on poultry supply. Nadaanan kong poultry supply, mayroon silang dalawang double cage na alala ko, puro parakeet. No? At the time, hindi ko pa alam kung anong difference ng African lovebird sa parakeet. Ang ibon ay ibon, no? Mas may kulit na ibon ng lovebird. No? So, so at the time, nalagpasan ko na siya eh. Tapos sabi ko sa asawa ko, ewan ko kung naaalala niya, sabi ko sa asawa ko, tara, balikan natin yung isang tignan. So lumagpas lang kami. After namin magligpas, yung split second na yon, hindi pa kami nakakalayo, umikot ako, bumalik ako. Pinuntahan ko. Sabi ko, ano po yung lovebird, ganyan, sabi niya, 150 raw ang isa. So bumili ako na agad ng isang pares. Tsaka bumili na rin ako ng CPU cage, which is at that time 300. So good 600, no? Sabi ko, at that time hindi ako. May budget naman tayo kasi single pa ako ng time na yun. I'm doing corporate job, nag-office ako. Sabi ko, sige ka ako matay. Kasi naalala ko, may kaibigan ako nung bata ako. Shoutout sa'yo, shoutout kay Franz. Yung father niya, tuwing naglalaro kami sa kanila, yung father niya, merong open aviary, meron siya aviary na na parang sinlaki ng kantin. Tapos parang open flight, yung ganun siya open flight. Kaya siya flight. Nakakapasok kagaya ng ginawa ko, pero yun, sobrang liit. Yung sa tatay nung friend ko nung bata ako, sa kanya malaki, so parang isang kantin, isang room, ganun kalaki. Pero nung time na yun, wala pa ako pa kasi nung time na yun, inaalaga ako, kalapati. Tuwa ako sa kalapati kasi homing siya muwi. Tuwa ako, so wala ako pa sa lovebird. Tapos nung nangyari na yung 2015 yata yun. 2015 yun. So sabi ko, ba't di ko try mag-alaga ng lovebird? Kasi sabi ko, try something new. Parang ganoon ako eh. Parang pag mayroon, hindi ako complicated sa bagay na gusto kong gawin. Basta mahit lang niya yung curiosity ko at interest. Talaga all in ako. So kanabukasan, after ko bumili ng one pair, with in mind na, parang dito yung alaga ng tatay ng kaibigan ko dati. So, with that in mind, kinabukasan bumili ako ng isa pang pares. Sabi ko para mabilis dumami. Tapos magkakasama lang sila sa isang cage. Sabi ko, try ko i-search ng YouTube ako. Pinag-aaralan ko talaga YouTube, sumali ako sa mga groups. No? Tapos sa groups, yan, di basa-basa, natututo ka, kakabasa lang, basahin mo yung comment, yan, natututo ako, which is yun. Tapos naalala ko, African lovebird pala yung alaga ng tatay ng friend ko na at the time. So sabi ko, try ko mag-African lovebird. So, from buying 4 parakeets, na-divert ako bigla sa African lovebirds. Bumili ako ng African lovebirds, tapos yung parakeet na Chapuera. So medyo doon ako nag-focus sa African lovebirds dun sa i-ring. Medyo sabog-sabog pa yung ko that time. Medyo sabog-sabog pa yung lineup ko kasi halo-halo eh. Meron akong perso, meron akong fisher. Pero yung pairing niya is good. Kasi perso sa perso,
feature sa feature, gano'n. Pero nga, sabog-sabog kasi, hindi, walang direction or walang ano yung lineup ko. More on ano lang talaga. Gusto ko lang na meron ako ng gusto ko. Yan, ganun lang ako. Hindi ako competitive in a way na gusto ko ako yung may pinakamaganda, ako yung may hindi. Gusto ko lang kung ano yung gusto ko. Like at the time, gusto ko lang ng Lutino. Yung Lutino ng time na yun, yung pinaka at the time parang siya isa sa mga lowest mute. So, gusto ko lang ng Lutino eh. So, you can tell me natin na huwag ka na mag-Lutino, sayang. Hindi, doon nag-umpisa yung ano talaga, yung talagang, yung cellphone ko ng time na yun, pag tinignan mo, puro screenshot ng mga nasa groups, yung post nila, yung difference ng Lutino nito sa Lutino nito, yung difference ng person sa'yo. Tapos doon ko na nakita yung mga pillars, kung sino yung mga magagandang bilan, sino yung mga quality, ganito, ganyan. So, it's a great journey, no? Kasi para community siya, in a way. May mga nakikilala ko, tapos yung mga gusto kong ma-meet na hindi ko na-meet, which is na-meet nila, nagkakwento sila tungkol sa tao na yun. Tapos parang with that interaction, parang feeling ko, na-meet ko na rin yung guy na yun, like kunwari, si Sir Cari Bumadilla. Siya yung isa sa mga inidolo ko sa pag-aalaga ng wild type na perso. So never ko siya na-meet. Pero meron akong guy na naka-trans sa car at the time naging friend ko, na friend ni Cari. Tapos parang yun, kukwento siya, papupunta raw siya sa ABR ni Cari, ganito rin ganyan. So parang, alam mo yan, parang idol ko kasi yung mga yun. So parang, alam mo yan, parang in a way, pero piling ko connected kami na, piling ko na-meet ko na rin siya kahit hindi pa. From 2015 to basically 2019, yun, nag-alaga ako ng ibon, African lovebirds, stop konti, saglit, kasi yung birth ng anak ko, 2019. May mga alaga pa rin ako, pero hindi na ako ganun serious. Tinagal ko na yung mga African. Tapos, sabi ko, try ko na mag-alaga ng ano naman, ng parakit lang, para low maintenance, no? Sobrang low maintenance. So, anak ko sa African lovebirds no, at the time. So, sabi ko, sige, try tayo ng parakit. So, nagtry ako ng parakit. No? So, yan, namit ko si Denmark. Sila, meron grupo dati, grupo nila Pedergap, nalimutan ko yung pangalan eh. No, madami nilang grupo na same name, pero syempre daming mga inggit eh. So, yung group nila laging parang na-turn down. Pero ang maganda yung nila, Crested Parakeet, CP ba yan, or something. So, namit ko sila parang Denmark. Yan si parang Denmark, siya yung pinakamalapit. No? Siya yung pinakamalapit. Shoutout sa'yo, parang Denmark. Ikaw yung una kong classmate sa parakit. So, ayan, since si parang Denmark yung pinakamalapit, sa kanya ako lagi napunta. Tapos, at the time, kare-resign ko lang sa trabaho nun para mag-business. Sabi ko, parang wala na yung puso ko sa pag-corporate. No? Lagi kasi ako pang gabi. So, sabi ko, wala akong friend, kasi yung sa business ko, syempre ikaw lang wala kang yung peers na hindi kagaya pag mayroong nag-o-office. Pag may break time, may mga friendly banter, parang school in a way. So sa business hindi, lalo ko yung business mo startup pa lang, wala ka pa masyadong kasama sa business mo, which is at the time ako pa lang. Ako yung nag-ooperate ng business ko, ako lahat. So sabi ko, parang gusto ko ng wala akong classmate, wala akong ganun, wala akong peers. So sabi ko, nilagalaga ako ng lovebird, namit ko si parang Denmark, then through him, namit ko si parang Perdi, si parang Melvin. Tapos marami na namit. Tapos yun nga, medyo nadala rin ako ay parang Denmark kasi ang laki ng collection niya. Ang dami niyang ibon. Sabi ko, hindi ako dati, hindi ako dito. Conservative kasi ako ng mga time na ayoko masyadong madami para ako pag kailangan kong i-drop due to work, madali lang. Kasi this time, may business na ako. Most of daily nasa bahay, lang ako, vicinity lang ako ng bahay ko. Kasi yung bahay ko, near lang din siya dun sa pwesto ko sa business. So, I'm basically at home. Sabi ko, sige, kaya ko na dito. Wala nang threat na baka hindi ko maalagaan kasi due to work, ganyan. So, ayun. Ako, medyo nag-risk ako na mag-alaga ng mas marami pa. Nagtigtig lang ako ng 2 cage, ganyan-ganyan, isa dumami na. Umabot na ako sa
44 pairs, yun yung pinakamarami ko, bukod pa yung mga nasa flight, no? So, ayun, so what's this, ano ba itong kwento na ito, which is, hindi ko talaga, magkwento, hindi ko talaga intention magkwento, no? Kumuda lang ako dito, nagbukas lang ako ng camera, kumuda. So, yun nga, so, kung nag-aalaga pa ako ng ibon mga kahabi, may mga ibon pa ako, pero, na lang, nag-aalaga na lang ako, alaga lang, pero hindi na ako passionate sa kanila. So, I'm very sorry mga kahabi, no? Siguro I outgrew the hobby. Hindi dahil na-meet ko na lahat na kailangan kong i-meet or na-accomplish ko na lahat na kailangan ko i-accomplish dun sa hobby na yon. But which is, yung mga gusto kong gawin ay nagawa ko na. Hindi, parang after nun, para bang, alam mo yun, after quite some time, para bang, what's next, no? So, wala na wala na parang feeling ko lahat na gusto kong gawin sa pag-iibon. Nagawa ko na yung curiosity ko, saka yung drive ko. Kasi dati gusto ko pagpalabas ng agromo, tapos lahat ng gusto ko nagawa ko na pagpalabas ng agromo, magandang agromo, gusto ko mutation. Hindi ko na kuha lahat ng mutation, mga kabi. Pero yung lahat ng gusto ko, which is nasa list ko, ay nakuha ko naman. So sabi ko, parang parang mission accomplished na. So, nag-coast ako ng ilang years. Tapos nag-pandemic, no, nagkaroon ng vlog, no, thank you. Nag-start ako talaga mag-vlog is no 2020. Kasi nung time na yan, parang half day lang ako sa work. Kasi yung business ko is essential, pero parang nagkaroon yata ng noon sa city namin na half day lang kami nag-ooperate. Ayun nga, gawa ng lockdown restrictions, ganyan. So sabi ko, wala akong ginagawa doon sa half day ko. Yung umaga hanggang lagpas ng tanghali lang, pahapon, yun lang. Tapos yung hapon hanggang gabi, wala na akong ginagawa. So sabi ko, mag-vlog ulit. Kasi siyempre sobrang bored ako. Tapos yun na, ang ganda na ng galing ako sa subscriber na 10, naging 30, naging 50, 100, 300, 1,000, hanggang sa namamonetize na ako. Umabot ng 2K, 3K, 4K, yung dami. Sobrang nung time na yun, para siyang snowball. Para siyang snowball effect. Parang everyday lumalaki, para bang yung momentum ko grow ng grow. Tapos, na-monetize na ako, ganyan. Ang ganda na kasi nag-earn ako ng pera, no? Nag-earn ako ng pera, pero hindi naman gano'n kalaki mga kahabi kasi hindi siya para maging ang YouTube, para maging para maging main source of income mo. Kailangan mong maging sobrang laki na at least meron kang 100k subscribers at nag-generate ka ng almost 100k views per videos, which is hindi ko nagagawa yon. Mag-generate ako ng peras from YouTube para pandagdag lang sa expenses nung hobby ko at the time, papakain sa ibon, ganyan. So para bang lang siya. Sabi ko, inumpisahan ko yung channel ko kasi gusto ko lang makita na, sabi ko, pagkatapos ng pandemic na to, sabi ko, maglo-look back ako na nung time na sobrang depressed ng mundo, ito yung ginagawa ko nung time na yon. Papakita ko sa anak ko, which is parang wala pa siyang 1 year nung time na yun o kawa 1 year lang. Kawa 1 year lang yun nung time ko. Parang lang siya, video diary lang talaga. Gusto ko lang makita yung journal ko. Parang gusto ko lang siya maging video journal, yun nga. Video diary. So, ayun, hanggang sa nag-generate ako ng pera from the YouTube na pandagdag ko sa expenses ng aking habits, na kakikilala ko, which is wala sa akin yung fame, hindi mo na ako naging sikat na para bang, pero at the time, may time na naisip ko, naiintindihan ko na yung ibang mga artista, yung ibang mga sumikat, bakit parang nakaka-addict yung fame. No, kasi isipin mo, one time lang nag-book ako ng Lalamove. Yung Lalamove na naghatid sa akin nung binili ko, which is supplements ng ibon, no? Egg food, pinalalamove ko. Nung inabot sa akin ni Lalamove Rider yung
yung goods na binili ko, sabi niya sa akin, Gabi, kamusta? So, alam mo yun, yung interaction lang na yun. Tapos bibili ako sa ano, sa poultry supply. Tapos sabihin, sir ko ba yung nagbablog? Parang gano'n. Nakaka-flatter siya mga kabi na parang bang, alam mo, pag kinompliment ka, ayan, yung sinabi sa'yo, you're doing great job, galing mo naman sa ganito, parang gano'n siya. Yun yung parang pinig ko, nagets ko bakit yung ibang mga sikat, bakit nagkaganon sila, bakit parang wow na wow sila sa attention, sa fame, ganyan. So anyway, so hindi mo na ako sumikat ng gano'n. Tapos, yun nga, yung nakakabenta ako ng ibon, mga ganyan, sabi ko. Pero maselan ako magbenta noon, parang hindi ako nagbebenta basta-basta kasi sabi ko, hindi ko makailangan ng pera na hindi ko kailangan magbenta ng ibon para sa pera kasi noong time na yun. Sabi ko, yung business ko, thriving yung business ko, asawa ko may trabaho. No, sabi ko, so parang hindi siya necessary, tsaka parang bang, uso kasi nun yung parang siraan parang medyo toxic, may mga toxicity ng mga time na yun. So, larangan ng parakit, which is di ko na elaborate. So may mga nabentahan ako, may mga nabentahan ako na very maganda yung deal, tapos may very few na disappointing. No, so sabi ko, alam mo yun, parang journey siya, no, nung one time nga, kailan ba yun, mga 2 months ago, pinanonood ko yung sarili ko sa TV, sa amin, nag-YouTube, pinanonood ko, sabi ko, ito yung feeling na bakit ako nag-video dati para sa ganitong moment natin. Ito yung ginawa ko ng mga time na yun. Yung anak ko grade 1 na ngayon, grade school na. Pinanonood namin minsan yung videos gano'n. Tapos nakikita niya, tapos parang siguro ngayon hindi pa niya na-appreciate yun, pero pag tumanda pa siya ng konti, makikita niya ito yung ginagawa ng daddy ko noon, ito yung mga naging hobby niya. Kasi parang ang hirap magkwento kapag kwento lang unless nakikita ng bata na or nung kinukwentuhan mo, ito yung ginagawa ko ng time na yun. Kaysa yung sasabihin mo lang, nung gantong taon, kung nag-alaga ako ng ibon, ganito yan. Parang may kulay So ngayon mga ka-hobby, so ano ba purpose ng video na to? I'm very with YouTube. I'm very passionate with YouTube mga ka-hobby. Doon ko na-realize yung isa sa mga gusto kong gawin, no? Na hindi ko alam na gusto ko pa siyang gawin. Tapos nung nag-YouTube ako, nag-video ako, nag-edit, nagsasalita ako sa harap ng camera. Para bang para siyang release, no, na i-express ko yung sarili ko in my own space. No, in a way para siyang therapeutic, no. So ginagawa ko siya ngayon na kasi hindi na ako nag-iibon ng seryoso. Malaga ako mga apat na parakit sa isang kakatil. No, pinapakain mo na lang sila daily, pero pet na lang na gano'n. Hindi na ako nagbe-breed. Why? Ano na mga kabi, I lost the passion. So to say, yun ang basic. Pero sana huwag yung iwan yung channel ko dahil doon. Kasi alam mo yun, fleeting moment yung mga yan mga kabi. Ang pag-hobby, may mga nag-hobby na tumagal. No, may mga hobby na sobrang tagal na sa hobby, 3 decades, 4 decades, 5 decades. Hanggang sa, lifetime, talaga siya naging lifetime hobby siya or naging buhay na yun ng iba natin yung mga I'm just being genuine mga ka-hobby na. I'm just being genuine na hindi na ako passionate sa pag-hobby ng ibon. Though, kasi ako, hobbyist ako Nung bata ako, kalapate, basketball, sobrang obsessed sa basketball. Nag-basketball team ako ng high school namin, inter-barangay. Doon hindi ako naging ganun competitive, pero sobrang, alam mo yung mga ngayon, yung eat, breathe, basketball. Dati ganun ako. Tapos hanggang sa, yun yan, fleeting moment yung mga yun nalipasan na. Nag-collect ako ng mga Jordans, basketball shoes, kami ng asawa ko, yung mga rare, no? Concords, Jordan 11s, mga retro. Tapos nag-start ako mga ka-hobby nung mga 1 year ago na, nag-start ako ng hobby. Yun nga, ito yung purpose ng video na to is to show you my new hobby ngayon, which is yung ito, pag
ano, ng mga retro consoles, mga retro games, no? Sa kanya ako nakakahanap ng kasiyahan ngayon, mga kahabi, no? Though I'm a bit more I'm a bit of a collector, mga kahabi. Siguro kasi sa ibon din dati, ba't ang dami kong ibon noon kasi yun nga, yung collector side ko nung time na yun is nag-kick in. So, ngayon, sa retro gaming naman, mga kahabi, hindi ako hardcore gamer, mga kahabi, no? Pero, yun nga, bago ako mag-transition from, itong video na to, gusto kong gawin to para bago tayo mag-transition from ibon to a different hobby, no? Ito yung explanation, no? Recap ng journey natin, journey ko, no? So, ngayon, very enthusiastic ako sa pag-collect na mga kahabi ng mga retro games, retro consoles. Kasi nung nilalaman ako ng mga kahabi, nilalaman ako ng stress ng corporate, lagi ko naiisip yung mga araw. Siguro kasi ganoon tayo, mga kahabi, siguro natin talaga yung nature natin na kapag nasasaktan tayo or pero medyo para bang feeling natin ay natatalo tayo or what, something like that. Parang nag-aano tayo, para tayo nagre-revert or bumabalik tayo dun sa moment. Hinahanap natin yung moment or yung mga time na tayo very safe, no? So yung time na yun, mga kahabi, naramdaman ko na very safe ako nung aking elementary days, no? Specifically nung grade 4 ako hanggang grade 6. Yun yung pinaka-safe. Do safe naman yun lahat. Throughout nung nag-aaral ako kasi wala kang problema. Wala tayong problema nun eh. Very privileged, no? So, talaga, ayun yun talaga. Hindi ako hardcore gamer, mga kahabi. Never ako talagang naging hardcore gamer. Ang history ko lang sa games is binilan ako ng mother ko ng PS1. Hindi ko naman talaga gusto. Hindi ako nagpapabili kasi alam ko mahirap kami. Wala kaming pera pambili nun. So, yung mother ko, pinagsanglaan siya ng PS1. Ano yun ang time na yun? Year 2001. Pinagsanglaan siya ng PS1 na may dalawang games. Sina The Warrior Princess, saka Star Wars, no? Tapos, nilalaro namin ng kapatid ko yun. Tapos, naalaman ko na yung mga klase ko, may mga PlayStation din. Tapos, naus na yung mga, dito sa lugar namin, yung mga PlayStation for rent. Nagpapa, 20 pesos per isang oras. So, since dalawa lang yung game ko sa bahay, naumay ako, lalabas ako dito sa may bilyaran malapit sa amin. Doon ako maglalaro ng PlayStation, mararenta ako. Doon ko nalaro yung mga laro na retro, yung mga Twisted Metal, Metal Slug, Bloody Roar, Marvel vs. Capcom, Final Fantasy. Ang dami kong mga nalaro noon, Spyro, na, pero hindi ako hardcore gamer, mga kahabi, na hindi ako hardcore gamer na yung parang competitive. Ano lang siya, more on, kasi nung time na yun, yun ang ginagawa ng mga kabataan ng kaidaran ko. So, alam mo yun, parang bang trend siya eh. Tapos after nun, parang 1 year lang sa amin yung PlayStation na yun. Tapos, pinahiram ng nanay ko dun sa side ng family namin, hindi na naibalik. So shout out, kasi hindi na nagbalik ng PlayStation. Anyways, hindi naman ako bitter doon. Natatawa lang ako pag naaalala ko. Prior pala doon, mga kahabi, grade 1 ako. Grade 1. Anong year yung grade 1 ako? 1999? 1998? 1997? Tama ba? 1997. Yan. So, binilan kami ng tatay ko, kami ng kapatid ko, tsaka yung pamangkin namin nung time na yun, nakaidaran lang namin. Bumili sila ng tigisa sa labo ng tatay ko, saka yung pinsan ko. Bumili sila ng yung peking family computer. Ano yun eh, good boy yung tatak nun eh, yung may Duck Hunt, Battle City, yung mga 8-bit to 16-bit na mga games. Na hindi rin nagtagal kasi since yun nga, bumili kami identical dun sa pamangkin ko sa amin. Akala nung pinsan kong isa, kasi kinukulit siya ng pamangkin namin eh. Akala
yung console na gamit is doon. Not knowing na sa amin pala yun, ibinato. So, sa galit, binato, basag. So, di niya alam na amin pala yun. So, ngek. Wala na kaming game console. No? So, yun eh. Yun yung unang-una pala. Yung good boy na yun. Ito yung tsura niya. So, tapos, Game Boy, yun talaga yung Game Boy talaga. So, nalalayo na ako sa kwento ko, yun nga. Noong 2018, 2019, mga gano'n, naisip ko sabi pa. Parang naisip ko yung mga time na sobrang safe ko niya sa Game Boy. Parang, nasa na kaya yung mga luma kong Game Boy? Kasi doon sa bahay ng nanay ko. Kasi at the time, wala na ako sa bahay namin eh. May pamilya, may asawa na ako. Bumukod na ako sa ibang bahay na ako. So, sabi ko na, ano pa kaya yung mga game console ko? Kasi yung mga gamit ko nung bata ako, tinabi ko yun eh. Yung mga Yu-Gi-Oh cards, meron ako, ang dami kong Yu-Gi-Oh cards noon, ang dami kong Beyblade. Yung mga Bakuten na Beyblade, nakakatuwa kasi may dami nang nagbe-Beyblade uli ngayon. No? Tamiya, never nawala sa uso. So, ano yan eh, parang ang dami ko nakikita na sa hobby ngayon, no? Sa hobby na hindi na sila, kasi dati para bang may stigma na, ay pambata lang yan. So yung ngayon, yung mga medyo mahiyain, hindi nila pinapakita yung hobby nila na ito yung ginagawa ko eh. Tamiya, tanda ko na nagtamiya pa rin ako kasi nga natakot silang, nahiya silang sabihan na parang hindi ka na tumanda, bata ka, ganyan. Anyways, so ngayon nakakatawa kasi yung mga hobby na yun, Beyblade, yan, nagbabalik eh, medyo nagiging na siya, nagkakaroon na ng ine-embrace na for all talaga siya, hindi lang pambata. Na yun nga. Kasi doon tayo lumaki. So ako naman, doon ako naghahanap ng ngayon, ng aking safe space, ng refuge, na para bang tinatry kong i-recap eh, para bang tinatry kong i-chase uli yung, which is alam ko na in a way not healthy, pero kasi nga, para siguro, natin yun eh, defense mechanism natin yun, natural reaction natin, na kapag feeling distraught tayo, naghahanap tayo ng safe space, nahanap natin safe space natin, nagbabalik tanaw tayo, gano'n. So, yun nga, nalala ko, asa na kayo yung mga Game Boy ko, ganyan. Pinamigay na yata ng nanay ko, ang dami ko, yung mga Yu-Gi-Oh, yung mga Ghost Fighter, yung Yu Yu Hakusho, meron ako isang buong booklet noon. Mga cards, na mga original, na nawala na rin. So, siguro, hello. Isa nila. Hello! Yan, ako si Joaquin. So, ayun, ayun ang aking hobby ngayon, no? So, kayo ka-hobby, kung nasa mundo ka pa ng pag-iibon, kung ganun ka pa rin kaseryoso o mas seryoso ka pa ngayon, or hindi ka na ganun kaseryoso, or wala na at all, it's okay mga ka-hobby, no? It's a community, no? It's a community na nag-gather, yung mga yan, yung mga hobby niyan, Beyblade, Game Boy, retro consoles, PlayStation, Tamiya, Ibon, meron pa mga reptile, no? Yung bawat hobby, about hilig, bawat hobby, may community yan, no? Just because na hindi ka na doon namamangka doon sa hobby na yun, ay outcast ka na. Kasi malay mo, ilang years from now, mag-research yung fire, or yung yung passion mo doon sa hobby na nakalimutan mo na, no? So, yun ang ko ngayon mga kabi, no? Muna ako, hindi na muna ako sa hobby ng ibon, naglubay na muna ako. No, may alaga pa rin ako pero hindi naka-intense kagaya dati, no? So, sabi ko nga, itong video na to, sabi ko, itong channel ko is aking video diary. So Jerry, pag napapanood mo to in the future, ito yung ginagawa mo ng mga panahon na to, na year 2025.
ano ka, ito ang hilig mo ngayon, ito ang iyong hobby, gaming console. So, I guess yun lang mga ka-hobby, no? Sa susunod na video, mas i-elaborate ko, papakita ko yung collection ko, papakita ko ang aking collection ng mga aking video game console, tapos mga history, konting kwento, no? Story time, ganyan. So, I guess yun lang mga ka-hobby. Salamat, maraming salamat sa pagsama sa akin sa napakasaya, nakakabaliw, napakabilis, napaka-astig na experience, no? Mga memories ko sa pag-iibon talagang I've acquired a lot of friends, no, na hanggang ngayon kaibigan ko pa din sa pag-iibon. No, so sana ganun ang hobby no. Don't be an island mga hobby. Don't be an island na mag-isa ka lang sa hobby na to kasi mas masaya pag marami Pag may makasama ka, classmate ka sa hobby mo. At pag nakalimutan mo na yung hobby na yun, hindi mo na gusto, pag alis mo, hindi ka empty. Meron kang mga na-gain, friends, experience, memories. So, hanggang sa susunod na video mga hobby, sana bukas. I'm very excited to start this new content, no? So, kita-kita tayo sa mga susunod pang video. I think ito muna yung last for now, na ito yung outro ko, no? So, kaya lagi sinasabi mga kahabi, ingat lagi, God bless and happy bird keeping.